Nagmamadaling umuwi si Jaffa galing bayan dahil magluluto pa siya ng ulam para sa hapunan nila. Halos takbuhin niya ang pinto ng kanilang bahay para lang magulat sa madadatnan. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang dalawang taong naghahalikan. Malakas siyang napasinghap. Yun ang dahilan ng paghihiwalay ng mga labi ng mga ito at natuon sa kanya ang mga mata ng mga ito. Tiningnan siya ng binata. Umuiwas ito ng tingin sa kanya. Pagkatapos ay sa babae naman siya tumingin, pero tinaasan lang siya ng kilay niyon. Hindi siya nagpadala sa pagtataray nito, bagkus ay tinaasan niya rin ito ng kilay. "Babe, who is she?" tanong ng babae sa binata. Akmang magsasalita ang binata, ngunit naunahan niya ito at may pilyong naisip siya para galitin ang babae na nakaupo pa sa kandungan ng binata. "Who am I? Just Jaden's girlfriend. And who are you? Why are you here in my house?" Pagkakasabi niya sa babae na ikinalaki ng mga mata ng dalawa, humalakhak siya sa kanyang isipan. Tumayo ang babae at tiningnan si Jaden. "What is that woman saying? Jaden, I thought you were on vacation here. Why is there a woman all of a sudden?" Akmang magsasalita ulit ang binata, ngunit inunahan niya ulit ito. "Oo, tama ka. Nagbabakasyon nga siya dito sa akin dahil namimiss niya na raw kasi ako." Nakataas na kilay na sabi niya sa babae. "You are a flirtatious woman. Jaden is mine." Nilapitan siya nito at takmang sasampalin, ngunit maagap niyang nahawakan ang kamay ng babae. "Wag na wag mong susubukan na idapo ang mga palad mo sa mukha ko. Dahil baka may virus yan, masira pang mukha ko." Pagkasabi niyon, siya ang sumampal sa babae. "Umalis ka na sa pamamahay ko, kung hindi lang yan ang aabutin mo." Mariing sabi niya sa babae. "We're not done yet. Hindi ako natatakot. Alis!" Pulyaw niya sa babae. Dali-dali namang lumabas ng bahay ang babae at isinara niya ang pinto. Binalingan niya ang binata. Nakatanga lang ito sa kanya. Walang maapuhap na sasabihin. Bigla ay parang nakonsensya siya sa ginawa niya. Magsusorry sana siya kaso nagsalita na ang binata. "What did you do? Soraya is my girlfriend." Hindi naman galit ang tinig ng binata, bagkos ay parang ang baliwala lang dito ang kanyang ginawang kapilihan kanina. "Sorry, I'm just annoyed." "Why?" Basta, pagkasabi niyon, pumunta na siya sa kusina para ihanda ang lulutuing ulam nila para sa hapunan. "Are you jealous? Because you saw us kissing earlier?" Tiningnan niya lang ito ng masama. "Admit it when you're jealous. I won't be angry." Hindi pa rin siya umimik. "Do you like me?" Dahil sa sinabi ng binata ay nilingon na niya ito. Ngunit hindi niya akalaing muntik nang magdikit ang kanilang mga labi. Dahil sa sobrang lapit pala ng mukha ng binata sa kanya. Hindi niya namalayan ang paglapit nito sa kanya dahil abala siya sa pag-aasikaso ng lulutuin. "Ano ba? Lumayo ka nga sa akin. Baka may virus ka na din dahil dumikit sa'yo ang babaeng yon. Wag na wag mo akong hahawakan." Singhal niya sa binata. Imbis na mainis ito, bagkos ay ngumisi pa ito sa kanya. Yun ang panaman ang pinakaayaw niya sa lalaking ito. Dahil habang nakangiti ito, lalo itong gumagwapo. "Jaffa, iha, nakita mo ba si Jaden? Kanina ko pa kasi siya hinahanap. May tumatawag sa cellphone niya kanina pa, tunog ng tunog iyon. Baka ang kanyang mama ang tumatawag sa kanya. Takong batang iyon. Paniguradong sesermonan na naman siya ng kanyang ina. Auntie, malaki na ho ang alaga ninyo. Paniguradong kaya na nun ng sarili niya. At saka, uuwi rin ho iyon dahil kapag napagod na nakakalakwat siya." Tanging tugon na lamang niya sa kanyang auntie Saleng. "Ay nako, nag-aalala lang ako baka kung mapaaway yun sa labas. Hindi ko alam kung ano ang ipapaliwanag ko kay Jola at Evelyn kapag nangyari iyon. Kaya mas gusto ko pang lagi ko siyang nakikita. Sa Maynila nga palagi iyon nasasangkot sa gulo." Anito sa kanya ng auntie Saleng niya. Napabuntong hininga na lang siya sa mga nalaman. Sa tingin ko nga, basta gulero siya. Aniya sa kanyang isipan. "Babalik din iyon, auntie. Wag niyo na yun pakaisipin. Malaki na iyon maya-maya ho. Nandito na ho iyon sa bahay." Pagpapakalma niya sa matanda. Hindi na sumagot ang matanda sa sinabi niya. Bagkos ay pumasok na lamang ito sa sariling silid. Naiwan siya sa salang napapailing-iling. Mag-aalas 5 na ng hapon bago napagpasyahan ni Jaden na umuwi na.
Napasarap kasi siya sa paglulunoy sa batis. Kaninang umaga ay bago mananghalian ay napagpasyahan niyang maglakad-lakad muna. Yun nga lang ay hindi niya namalaya na natuntun na pala niya ang batis na iyon. Noong una ay pinakikinggan niyang mabuti ang daloy ng tubig sa batis. Natuwa siya nang makumpirmang ang batis iyon. Kaya dumiretso siya. Bago niya narating ang malawak na batis, may dadaanan siyang isang punong bayabas. Natuwa pa siya sa pangunguha dahil nga mga hinog na iyon. Nang magsawa sa pamimitas ng bunga, tumuloy na siya sa batis. Namangha pa siya dahil sa sobrang linis at makikintab na bato na nakapalibot sa ilog. Agad siyang naghubad ng kasutan. Ang tanging natira na lamang sa kanya ay ang boxer short. Tumalon at sumisid siya agad sa ilog. Nang makaahon, halos kapusin siya sa paghinga. Nagpaka-enjoy siya sa paglulunoy. Hindi niya namalayan na halos inabot siya ng hapon sa batis na iyon. Kaya napagdesisyonan na niyang umuwi. Malapit na siya sa bahay at nakita niya ang dalagang nakatayo sa may pintuan. Animo parang may hinihintay. Nang mamataan siya nito, naningkit ang mga mata ng dalaga. Pagkapasok niya sa may bakuran, agad siya nitong inulan ng sermon. Aba, magaling umuwi ka pa. Dapat hindi ka nalang umuwi. Alam mo bang kanina pa sa'yo nag-aalala si auntie? Dahil baka kung mapaaway ka na sa kanto. O baka may nangyari ng masama sa'yo. Alam mo naman na may mga kasama ka dito sa bahay. Dapat nagpaalam ka man lang sa amin para hindi kami nag-aalala sa'yo. Dire-diretsong pagsisermon sa kanya ng dalaga. You're done? Tapos yun lang ang sasabihin mo? Alam mo bang halos mahimatay si auntie sa pag-aalala sa'yo tapos... Hindi na natapos ang sasabihin ng dalaga dahil kinamig na niya ang likod ng ulo ng dalaga at sinakop ang labi nito para lang patahimikin. Hindi inaasahan ni Jaffa ang gagawin sa kanya ng binata. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata, saka naman binitawan ng binata ang kanyang mga labi. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mukha, kaya agad niyang sinampal ang binata at tinalikuran nito para pumasok sa kanyang silid. Naiwan naman si Jaden na nangingiti habang sapo ang pisnging sinampal ng dalaga. Yun lang palang magpapatahimik sa'yo? Saad na lamang niya sa kanyang sarili. Halos mag-iisang linggo nang hindi makatulog ng maayos si Jaffa dahil paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan ang ginawang paghalik sa kanya ng binata. Kaya sa tuwing nakakasabay nito sa pagkainan, nagmamadali siyang ubusin ang kanyang pagkain para lamang wag itong makita. At kapag nagkakataon naman na sila lang ng binata sa bahay, iniiwasan niyang wag mag-cruise ang kanilang landas sa loob ng bahay na iyon. Dahil hanggang sa ngayon ay hindi niya pa rin makalimutan ang ginawang paghalik nito sa kanya. Tulad ngayon, sila lamang ng binata ang nasa bahay dahil nakipag-birthdayhan ng kanyang auntie Saleng sa kalapit na baryo. Mamayang gabi na raw ito makakauwi. Gusto sana niyang sumama, kaso naisip niyang puro matatanda naman ang kanyang makikita roon. Maboboard lang siya roon, kaya napagdesisyon na lamang niyang wag na lamang sumama. At maghapon lang siyang nasa loob ng kanyang silid. Ni hindi nga siya kumain ng tanghalian dahil iniiwasan niya ang binata. Pero bakit sa tuwing nagkakalapit sila ng lalaki, parang baliwala lang rito ang ginawa nito sa kanyang paghalik. Isa pa, yung ikinaiinis niya. Samantalang siya, halos hindi siya patulugin ng halik nito. Tapos ito, baliwala lang dito ang bagay na iyon. Bumangon siya sa pagkakahiga at lumabas ng silid. Pababa na siya ng hagdan nang makita niya ring paakyat ng hagdan ng lalaki. Babalik sana siya sa kanyang silid, ngunit nagsalita ang binata. Are you avoiding me? Hindi. Kandautal na sabi niya rito. If not, why do you always avoid whenever we met? Hindi siya agad nakasagot sa sinabi nito. Bagkos ay iniwas niya ang kanyang paningin sa binata. Itinoon niya iyon sa ibang direksyon. Just like this afternoon, you didn't eat. You preferred to just stay in your room. Napipika na siya sa kakulitan nito. Anong pakialam mo? Are you mad at me? Hindi siya sumagot, bagkos ay tumuloy siya sa pagbaba. Nakakaisang baitang pa lang siya nang pigilan siya nito sa kanyang braso. You're the only girl who turns her back on me when I talk to her. Hinarap niya ito. Hindi naman kasi ako katulad ng mga babaeng kakilala mo. Kaya pwede ba? Bitawan mo na ang braso ko? Pilit siyang kumakawala sa pagkakahawak nito sa kanya. Are you angry because I kissed you? Tinignan
tiningnan niya lang ito ng masama at dumiretso na siya sa kusina. Hindi niya na napansin, sumunod rin pala ito sa kanya. Maybe that was your first kiss, right? Pwede ba? Tigilan mo ako. Pakialam mo kung yun ang first kiss ko. Kung nakakamatay lang siguro ang ipinupukol niyang masamang tingin, kanina pa ito bumulagta sa kinatatayuan nito. Does that mean I was your first kiss? At dahil sa sobrang inis na niya rito, binato niya ito ng kanyang tsinelas. Nakailag naman ito kaagad. Bago siya iniwan ito, may pahabol pang sinabi ang binata sa kanya. We can repeat that if you want. Sabay halakhak pa nito sa sinabi nito. Abala sa paglilinis ng bahay si Jaffa. Nang may kumakatok sa pintuan, agad niyang iniwan ang ginagawa at pinagbuksan ng taong kumakatok. Pagbukas niya, natulala pa siya dahil bago pa lamang ang mukha ng ginang. Napaka-igiligante nito at kahit medyo may edad na, makikita pa rin sa mukha nito ang kagandahan. Maamo ang maganda nitong mukha at napakakinis pa ng balat. Magandang araw sa iyo, iha. Ako nga pala si Evelyn Romano. Nandyan ba si Aling Saleng? Uwi ka ng ginang sa kanya. Ano po? Pasok po muna kayo. Pasensya na ho kung makalat pa ang bahay. Naglilinis ho kasi ako. Si Tita Saling ho ba kamo ang hanap ninyo? Tanong niya sa ginang. Nginitian siya nito at saka tumango lang sa tanong niya. Kakaalis lang ho nila ng alaga niya. Namalengko ho sila. Kung gusto niyo pong hintayin sila, ipaghahanda ko lang ho kayo ng makakain niyo. Ano ho ba ang gusto ninyo? Kape o soft drinks? Huwag ka na mag-abala, iha. Naparito ako dahil gusto ko lang kumustahin ang anak ko. Nakangiting sagot nito sa kanya. Anak niyo po? Oo, si Jayden. Pinasama lang siya ng kanyang ama dito kay Saling dahil masyadong makulit ang bata na yun doon sa Maynila. Laging nakikipagbasag ulo. Buti na lang at hindi na uuospital ang batang iyon. Hindi naman kami nagkulang sa pangangaral sa kanya pero sadyang matigas ang ulo niya. Mahabang litanya sa kanya ng ginang. Ibig sabihin, isinama lang pala ng tita niya si Jayden sa kanilang baryo dahil lagi itong nasasangkot sa gulo. Pinipilit nga siya ni Jolo na sa kumpanya na lang namin siya magtrabaho pero ayaw niya pa rin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa batang iyon. Siguro ho, ini-enjoy niya lang ngayon ang sarili niya. Malay niyo ho kapag nagsawa na rin siya sa mga pinanggagawa niya. Baka isang araw ma-realize niya na mas dapat na bigyan ng kanyang pansin ay ang kumpanya ninyo. Kamusta siya rito, iha? Hindi ba siya nagpapasaway rito? Tanong ng ginang sa kanya. Ikampante niyo po ang sarili ninyo, ma'am. Dahil hindi naman ho lumalabas ng bahay ang anak ninyo. Minsan nga ho, nasa batis lang iyon naliligo. Kung aalis naman ho siya ay bibili lang ho ng sigarilyo niya. Napasarap ang kwentuhan nila ng ginang. Kaya hindi nila namalayan na dumating na pala ang kanilang hinihintay. Ma? What are you doing here? Nilapitan niya ang ina at humalik sa pisngi nito. Binibisita ka, ayaw mo ba akong makita? Nakangusong sabi nito sa anak. Ang cute naman nilang tingnang mag-inang ito. Ma'am Evelyn, maiwan ko muna kayo. Paalam niya sa mag-ina. Nang makaalis ang dalaga, agad nagsalita ang binata. Kumusta na kayo ng papa? Siguro kaya kayo pumunta rito dahil inutusan kayo ng papa para pilitin na magtrabaho ako sa kumpanya natin. Isa lang ang sasabihin ko, hindi pa ako handa. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.